So guys, welcome back sa ating channel. So for today's video, pag-uusapan natin, no? Magkano nga ba ang pagpapagawa ng bahay? Pero bago lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe, please subscribe na sa ating channel. So, ang pagpapagawa ng bahay ay nagdedepende sa kung anong klase or kung ano ba ang tinatawag na finish ng bahay. So, meron tayong bare type, meron tayong tinatawag na standard finish, meron tayong tinatawag na fully furnished, at elegant furnish or finish. Magkano ba ang bare type at ano ang bare type? So, bare type house, ito yon. Ang bare type house ay depende sa kontraktor kung ano nga ba ang mga inclusion dito. Yung iba, pag sinabing bare type, tamang nakatayo yung bahay, may bubong, nakapalitada, may plumbing system, so kasama na doon yung inodoro, no, lababo, electrical system, may mga bumbilya, ilaw, mga simple lang. May bubong, at ang iba naman kasama na din yung pintuan at bintana. Ang iba naman wala, no? Wala rin itong kisame at wala rin itong tiles. So, ang mga ganitong finish ng bahay ay pumapalo sa 14,000 to 15,000 per floor area. Sa taong kasalukuyan, which is itong taon na to, 2023. Depende pa rin yan, ha? Pero ito yung rule of thumb natin ngayon. Nasa 14,000 to 15,000 per floor area. So, hindi kasama yung parking dyan, no? Yun lang yun, no? So, sa standard finish naman, ito na yung kasunod ng bare type, may pintura na. So, may kasama ng ceiling, no? Yung ceiling is pwedeng plain or meron siyang cove or meron siyang single drop. Naka-tiles na din. Kompleto sa pinto at bintana, electrical system, at plumbing system. Naka-tiles na din ito, yun nga, pati sa banyo. Kalimitan, ito ang ginagawa or pinapagawa ng mga kliyente, lalo na kung medyo naghihigpit sa budget. So, ayun siya, nakikita natin, mga bahay na pinapagawa. Standard finish yan, masabi kung ganun nga siya. No? So, yun mga presyohan natin. Ang ganitong finish naman ng bahay ay pumapalo sa, ito ngayon, 20,000 to 25,000 per floor area sa taong kasalukuyan, which is ngayong taon, no? 2023. So, next naman is yung tinatawag na fully furnished. So, ito naman para na ito sa mga may budget na din talaga dahil bukod sa nabanggit ko, sa standard finish ng bahay, ito ay meron na din kasamang built-in cabinets, walk-in closet, no? Konting wall cladding at granite sa ibang parte ng bahay. Ito kadalasan sa mga to ay yung mga kliyente na nakatira sa mga subdivision, no? Mga may budget talaga. Kung di man, no, may budget talaga sila. So next naman is yung tinatawag natin na elegant finish or elegant furnish. Ito ang pinakamahal sa lahat ng finish, no? Dahil ito tad na ito ng magagarbong mga ilaw, yan, mga chandelier. So pagdating sa mga cabinets natin, ito na yung mga tinatawag na modular cabinets. No, pagbukas mo may lalagyan ng kutsara, ng pinggan, no? Mga ganun na siya. Walk-in closets, may bathtub na rin dito. Elegant na ceiling, so kahit anong ceiling siguro design pwede. Granite ang flooring or kung anong mang wood na pwede, satin, nara, kung anong gusto ni client. Kitchen and CR, yan, naka full ano na yan, granite na yan, no? Napakadaming cladding din nito, tulad ng sinabi ko. At pati sa labas ng bahay, makikita mo, mapapansin mo, maraming wall cladding, no? At yun, kung makita nyo rin yung facade nila, may mga salamin, mga tempered glass, at iba pang magaganda at elegante na pwede mong makita sa isang bahay. So, magkano ba to? Ang presyo ng pagpapagawa nito ay maabot sa 30,000 to 45,000 per floor area sa taong kasalukuyan 2023. So, ayun guys, kita nyo naman, no? Itong mga presyo na to, kung sakali, nagbe-base ito sa mga bagay-bagay, halimbawa sa disenyo, no? Kahit nasabihin natin standard finish, syempre kung yung design naman niya hindi talaga papasok doon sa budget na yun, kaya nga meron tayong tinatawag na bill of quantity, so doon lahat naka-estimate yun. So, ito rule of thumb lang, either lumagpas sa budget na to or bumaba, ganun yan.
no, halimbawa in-estimate na talaga, ginawa na ng bill of quantity, yung standard finish is 20,000 to 25,000, nung natapos naman nakita lumabas parang mga sa 22, yan, 18 or 26, pwedeng tumaas. So ganun yun, nagbabago ito, depende pa rin sa design ng bahay, okay, sa presyo ng materyales, una dahil ang presyo ng materials parang yan, crypto, no, tumataas, bumababa, at sa panahon, no. Pag naman sinabing panahon, no, meron tayong tinatawag na construction month, no, yun yung summer. So pag tag-ulan, mababa ang presyo ng materyales, pagka summer, matataas ang presyo ng mga yan, parang ganun. Ewan ko lang kung applicable pa rin yan dahil sa global warming, no. Maliban doon, ano pa ba yung pwede nating gastusin, no, sa pagpapagawa ng bahay? So nandun na tayo sa construction part. Paano naman kung before construction? So andyan yung tinatawag nating building permit, no. Sa building permit, so bago kayo mag-apply ng building permit, may mga requirements yan. Isa sa mga requirements syempre na tatalakayin natin is yung tinatawag nating mga professional fees, no, sa ating mga engineers, architects, yan. So kung papagawa tayo ng bahay, syempre unang-una mangangailangan tayo ng architect para sa design ng bahay. So ito based sa mga nakakausap ko, experience na rin, ang pagpapagawa ng plano ng bahay sa architect, no, nag-range ito ng 300 pesos per square meter. Pinakamataas na-receive ko na quotation is 800 pesos per floor area square meter, no. Yun. So mabigat din yun. Halimbawa, meron tayong bahay papagawa, 100 square meter siya, floor area, sabihin natin 100 times 300 pesos. So that is already 30,000. Ang kasama na doon yung blueprint, yan, yung bill of quantities, kailangan nasa 30,000 na yon sa pinakamura, no, na nakilala ko, no. Next naman is pagdating naman sa civil. So after ng architect, syempre kailangan ng structural plan. So ang profession naman nun is civil or structural engineer. So magkano ba yung mga presyohan nila dyan? Halos hindi rin sila nagkakalayo ng architect sa pricing. Pero so far, pinakamahal na is nasa 600 per square meter floor area. So yan, magdedepend, yan naman ang gagawa ng design ng pundasyon ng bahay, yan, structural integrity. Tapos gagawa kanila, kung ang bahay nasa 2 palapag, no, gagawa na siya ng structural analysis. So andun lahat yun, kasi ang gagawin nila yan, i-design nila, tapos isi-simulate nila sa computer program, which is kadalasan ginagamit is yung STAAD. And doon makikita nila kung kaya bang withstand ng isang structure itong gantong kalakas na lindol, mga ganon. Tapos doon na rin lalabas lahat ng computation, anong bakal gagamitin, yan, mga halo ng semento. So yun yung part naman ng civil engineer or structural engineer. So tumatingting magkano yun. Kung sa 600, no, pinakamataas, sabihin natin 100 square meter per area times 100. So pumapalo yun ng 60K. Yan yung pinakamahal, no, actually. So ang ranging din nila kasi is nasa 30 to 300 to 600, parang ganun sa experience ko or na kita ko. Next naman, so yan, kung mayroong mga nanonood dyan na engineers, correct nyo ako kung may mali, no? Next naman is syempre papasok na dyan yung electrical, no? Sa electrical naman usually pagka mga paiba-iba pero ang niyan, para sa up and down, nagre-range yan ng up and down na 100, ganun din, halos parehas lang din, no? Nasa 250 to 600 per square meter, no? Or yung iba naman, nagdedepende sila sa load, no? Kung gaano
kataas yung ampere ng isang bahay, yung pinakakaya niyang load, no, sa main breaker. Depende yan. So, depende pa rin talaga yan sa profit. So, ranging ulit yan, mga 30,000 ganyan. And next naman, yung tinatawag nating sanitary engineer or master plumber. Yan, sila naman yung gumagawa ng sanitary plan or plumbing plan. Yan yung sa mga tubo, sa mga water line, mga drainage line, yan, mga toilet. So, yun, ang range ng presyo niyan depende. Minsan, nagbe-base sila sa kung ilang toilet, no? Kung ilang floor drain, may mga katumbas yan na price, no? Pero usually, ginagawa din nila per square meter din, no? Parang ako, kung ako magpe-presyo sa design ng 100 square meter, design, sign and sealed, no, lahat na nasa 20 siguro. Pwede na yan, 20 to 25,000. Kasama na yung doon, yung blueprint, no? Next naman is kung yung bahay na meron siyang gusto niyang palagyan ng mga aircon, yan. Diyan napapasok yung mechanical engineer, no? Design din yan, no? Magdedepende kung ilang tonnage of air conditioning yung gagamitin sa bahay, or minsan nagpa-per set sila. Bawa sign and seal at saka design. Sa design kasi kasama sign and seal. Kung design lang walang mga pirma, no, nagre-range siya ng mga 15,000, no, mga ganun sa 100 square meter na bahay, hanggang plus sign and seal siguro mga 25 to 30,000. Ganun din ang presyo niyan. So, yun sila. Maliban pa dun sa gagastusin mo dun sa drawing, so, meron ka pang babayaran sa munisipyo. Ito, papakita ko yung taripa. Yan. So, magdedepende yan sa total na cost ng budget ng bahay na pinapagawa ng isang kliyente. Yan. Kung nasa 1 million, yan yung presyo. Yan yung babayaran mo sa building permit. Aside from that, meron kang babayaran sa Bureau of Fire, sa may yung mag-inspect ng location plan, yan, lahat sila. So, ayun, mga ganon yung kailangan bayaran. Maliban doon, ayun, yung palakad-lakad. So, magabusisi talaga tsaka magastos, no? So, yun lang guys. Hopefully, meron kayong mga natutunan sa akin. And this is Engineer Vensey. Thank you so much.